Ang video na ito ay ginawa upang alalahanin at magbigay pugay sa ating mga magigiting na mandirigma na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng larangan ng sports. Saludo kami sa inyo, kabady. This shot isn't really straightforward with the cue ball right behind the six, but as he's got that angle to it, makes it a lot harder for a player to see the angle and judge it just right. Especially if they get left-handed. What a shot. More to even bask in the glory of past achievements. Ito ang IPT World Open 8-Ball Championship. Naganap ito noong September 2006. Ito ang pangatlo at huling event ng pagtitipon at ito ang may pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng bilyar. Nasa $3 milyon o humigit 145 milyon ang total fund prize money. Kung saan $500,000 o mahigit 24 milyon pesos ang mapupunta sa sino mang mananalo sa event na ito. Pumunta na tayo sa unang rack, race to 8 alternate break format. Stricto ang rules sa larong ito, dapat sasabihin kada tira kung saan ipapasok ang bola. Nanalo si Efren sa lag kaya siya ang unang nag-break. Si Rodney Morris ng United States ang kalaban ni Efren Reyes dito. Si Rodney na ngayon ang nasa lamesa at pinili niya ang solid ball. Unang pasok pa lang ng bola ay sumigaw na agad ang kalaban ni Efren, nakala mo panalo na agad. Sa larong 8-ball solid o stripes na grupo ng bola ang dapat mong maipasok. At kung naipasok mo na lahat ang napili mong bola, ang 8-ball ang last mong titirahin para maipanalo ang isang rack. Sa mahigit na 200 players, dalawang magigiting na manlalaro ang natira para maglaro sa event na ito, kaya hindi basta-basta ang kalaban ni Efren dito. Dahil sa magandang preparasyon, madali lang naubos ni Rodney ang mga bola at nakuha ang unang punto sa unang rack. Pumunta na tayo sa pangalawang rack, si Rodney Morris ang nag-break ngunit walang pumasok na bola. Sa pagkapwesto ng bola mano, walang choice si Efren na kuhanin ang solid balls. Dapat may pasok ni Efren ang 1 hanggang 7 at last na ang 8-ball. Medyo dikit si Efren sa solid ball na ito, ngunit tingnan nyo ang gagawin ng magician dito. Walang kahirap-hirap ay naipasok niya ito. At last ang 8-ball para maipanalo ang rack na ito. Pumunta na tayo sa rack 12, si Efren ang nag-break sa rack na ito. Matagumpay na naipasok ni Efren ang isang stripe ball at ngayon open na ang lamesa para sa pagpili ng grupo ng bola. Pinili ni Efren ang solid ball na isang magandang desisyon dahil maganda ang pagkalatag ng mga bola sa grupong ito.
Medyo na short si Efren sa tira na yun, kaya mapipilitin siyang ipasok ang 8 sa mas mahirap na pocket. Nagulat ang lahat ng may sablay ni Efren ang 8. Nahagip niya ng konti ang strike ball kaya umiba ng direksyon at sumablay ito. Ngayon si Rodney na ang nasa lamesa at kailangan niya ang rack na ito upang makatabla. Tingnan niyo maigi ang tirang ito, tinawagan si Efren ng foul dahil naipasok niya ang 8. Kung makikita sa replay unang nataman ang stripe bago ang 8. Ito ay foul, dapat 8 ang una niyang mapatamaan kaya automatic panalo si Morris sa rack na ito. Pumunta na tayo sa rack 13 kung saan na-scratch si Morris sa pag-break. Iyon ang ikatlong scratch sa break ni Morris kaya malaking oportunidad ito kay Efren na makauna sa heel. Medyo na short si Efren para sa strike ball na ito ngunit tingnan nyo ang ginawa niya. Medyo na short si Efren para sa strike ball na ito ngunit tingnan nyo ang ginawa niya. Binangga niya ang isang solid ball upang makaposisyon sa 8. Isang rack na lang ang kailangan ni Efren para manalo sa event na ito. Pumunta na tayo sa rack 14. Ito ang pinakamahalagang rack na kailangan niyang mabreak ng maayos. Sa kabutihang palad may napasok na strike ball si Efren sa corner pocket. Ang dalawang players ay nahihirapan sa pag-break sa panimulang racks, kaya napakaswerte ni Efren dahil mayroon siyang naipasok sa break. Pinili ni Efren ang solid ball ngunit mayroon siyang problema dito. Kung makikita nyo, imposible niya talagang may pasok ito ngunit tingnan nyo ang ginawa ng magician. Nagawang ipasok ni Efren ang 6 ball kahit may nakaharang na strike ball. Pinakis niya ang 6 ball sa strike ball upang may pasok ang bola, ginamit pa ni Efren ang kaliwang kamay niya sa pagtira.
Medyo na-sort na naman si Efren sa posisyon kaya mahirap ang preparasyon papuntang 8. Grabeng gulat ng mga tao dahil biglang tumigil ang cue ball nung malapit na ito sa 8. At ito na nga ang last ball 8 ni Efren upang mapanalunan ang pinakamalaking premyo sa bilyar. At nanalo na ang ating magician ng 500,000 na dolyar o mahigit 24 million pesos. Sa kasamaang palad nagkaroon ng financial problem ang management ng tournament na ito. Kaya di nabayaran ng diretso si Efren Reyes ngunit kalaunan binayaran naman siya as installment basis. Hanggang dito na lang mga kasargo at kung hindi ka pa naka-follow baka naman. This shot isn't really straightforward with the cue ball right behind the 6, but as he's got that angle to it, makes it a lot harder for a player to see the angle and judge it just right. Especially playing it left-handed. What a shot. More to either bask in the glory of past achievements. Suerte.